Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher John Mark, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago tayo magsimula, nais kong tanungin kung sino ang mga inyong kaibigan o kaklase na lumiban. Kung wala, maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo o nais kong ibahagi sa inyo ang ating alatuntunin. Una, tumahimik at makinig kay teacher. Pangalawa, huwag tatayo, lalabas, o lilipat ng upuan kung hindi kinakailangan. At pangatlo, itaas lamang inyong kamay kung may gustong sabihin o kung may gustong sumagot. Bago tayo magsimula sa ating klase, nais kong basahin sa inyo ang ating layunin. Pagkatapos ng klase, inaasahang matatamo na ang sumusunod. Una, matatalakay ang uri ng tulang liriko. Pangalawa, makakabuo ng sariling tulang liriko. At ang pangatlo, may uugnay sa buhay ang iba't ibang uri ng tulang liriko. Bago tayo magsimula sa ating aralin, sino sa inyo ang nakakaalala ng ating talakayin kahapon? Okay, Mr. Casa? Okay, tula. Ano ang tula? Mr. Rosete? Magaling. May alam ba kayo o naaalala niyo ba ang iba't ibang uri ng tula? Magbigay ng isa. Miss Ampan? Mahusay. Miss Andres? Magaling. Mr. De La Cruz? Tama. Mr. Ibrahim? Magaling. Ang inyong binanggit ay mga uri ng tula. At ngayon, dadako naman tayo sa ating motibasyon. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may inihanda akong motibasyon para sa inyo upang malaman ninyo kung ano ang susunod nating talakayin. So, panuto. Hanapin ang mga salita sa loob ng kahon, bilugan ng sagot, sa sagutang papel. So, binigay ko sa inyo kanina na riyan ang inyong sasagutan. Ibilugan nyo lamang riyan kung nasaan ang mga salita na hinihingi. At ngayon, dadako naman tayo sa ating aralin. Tulang liriko. Ito ay ang tula ng damdaming nagpapakita ng matinding emosyon ng tao o puno ng masidhing damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, kaligayahan, tagumpay at iba pa. Ang uri ng tulang ito ay maikli lamang at taya. Narito ang mga uri ng tulang liriko. Una ay ang pastoral, pangalawa ay ang soneto, pangatlo ay ang oda, pang-apat ay ang dalit, panglima ang awit, at ang panghuli ay ang elehiya. Dumako tayo sa una, ang tulang pastoral. Ang tulang pastoral ay hindi lamang tungkol sa buhay ng isang pastol at pagpapastol. Ang tulang ito ay pumapaksa at naglalarawan ito ng simpleng paraan ng pamumuhay, pag-ibig at iba pa. Ang halimbawa nito ay ang Halika sa Bukirin ni Milagros B. Macaraeg. At ang pangalawang halimbawa ay ang Tinig ng Ligaw na Gansa. So, ang pastoral ay hindi lamang patungkol sa pagpapastol o sa bukid, pati na rin ang pangingisda, pangangaso, at pang-araw-araw na buhay sa bukid ng mga tao. Ang susunod naman ay ang tulang soneto. Ang tulang ito ay may 14 na taludtod, hinggil sa damdamin, kaisipan at pananaw sa buhay ng tao. Naghahatid ng aral sa mambabasa nito. Halimbawa nito ay ang Soneto ng Buhay ni Fernando B. Muleon at Ang Aking Pag-ibig. So ang tulang soneto ay may 14 na taludtod at
nagbibigay ito ng hinggil sa damdamin, kaisipan, na pananaw sa buhay ng tao. At naghahatid din ito ng aral sa mga mambabasa. Ang susunod naman ay ang tulang Oda. So, ang tulang ito ay nagpapahayag ng isang papuri, panaghoy, o ibang pang-uri ng damdamin. So, karaniwang tungkol sa papuri tungkol sa mga nagawa na dakilang ng tao, bayan, o anumang bagay na maaaring papurihan. Halimbawa nito ay ang tumangis ni Raquel at ang manggagawa ni Jose Corazon de Jesus. So, ang tulang Oda ay tungkol sa mga panaghoy o mga papuri sa mga tao kagaya nila Rizal at iba pang mga bayani. At ngayon, ang susunod naman ay ang tulang Dalit. Ito ay katutubong tula na may 4 na taludtod. So, sa bawat saknong at may sukat na wawaluhin. Ito ay ang awit patungkol sa paglilingkod sa Diyos at pananampalataya na may layuning dumakila at magparangal sa kasalukuyang kahulugan. Masasabi na ang dalit ang isang tula kung ito ay may pagdarakila sa bayan. So halimbawa dito sa dalit samba patungkol sa Diyos o mga kanta sa simbahan. Ang susunod naman ay dalit bayan patungkol sa pagdakila sa bayan. At ang panghuli halimbawa, dalit kay Maria. Ang susunod ay ang tulang awit. So, karaniwang pinagpaksa ng tulang ito ay pag-ibig, kabiguan, kalungkutan, pag-asa, pangamba, puot at kaligayahan. So, tinatawag din itong kundiman na ayon kay Jose Villa Panganiban, ito ay awit tungkol sa pag-ibig. Halimbawa nito ay ang May Isang Pangarap si Teodora Hiner at ang Sa Dalampasigan ni Teodor Agoncillo. Ang panghuli ay ang tulang Elehiya. Ito ay tula ng pamamanglaw dahil sa pumapaksa ito sa kalungkutan, kamatayan at iba pa. So ang Elehiya ay patungkol sa mga masisidhing karanasan ng isang tao, kagaya na lamang ng pagkamatay. Ang mga halimbawa nito ay ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus at Elehiya para kay Ram ni Patricio V. Villafuerte. At ngayon, dumako naman tayo sa ating aktibidades na ang pamagat ay dugtungan mo. So ang panuto, dugtungan ang mga salita o sugnay sa kahon, isulat sa sabutang papel. So ngayon, may naibigay na ako sa inyong papel na kung kaya dyan nyo na ilalagay ang inyong sagot. Itaas nyo ang inyong kamay kung mayroon kayong katanungan. Kung walang katanungan, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ang gawain ito. Kung tapos na ang inyong gawain, maaari nyo nang ipasa paharap. Maraming salamat. At ngayon, dumako naman tayo sa pag-aanalisa. So itaas lamang ang inyong kanang kamay kung gusto nyo sumagot. So babasahin ko muna ang panuto bago tayo magsimula. So, tukuyin ang mga taludtod ng tulang kung ito ay soneto, pastoral, elehiya, oda, awit o dalit. So, simulan na natin ngayon. Una, kaya ikaw ay nararapat na dakilain at itanghal pagkat ikaw ay yumari nitong buong kalikasan. So, sinong gustong sasagot sa unang katanungan? Mr. De La Cruz? Tama. Ito ay oda. Ang pangalawa, ang tinig ng ligaw na gansa na huli sa pain umiiyak. Sinong gustong sumagot? Okay, Miss Tukaw? Ano ang iyong sagot? Tama, ito ay pastoral. Ikatlo, bago ka humalik sa dalampasigan, sinayaw-sayaw, tinakbo-takbo, ikaw ay kundiman. So ano ang tulang ito? Mr. Ibrahim. Tama, ito ay isang awit. Pang-apat, kung ang kamatayan ay isang mahabang paglalakbay, di mo na kailangang humakbang pa. Sinong gustong sumagot? Okay, Miss Eleria. Tama, ito ay Elehiya.
At ang panghuli, O Mariang Sakdal Dilag, dalagang lubhang mapalad. Sinong gustong sumagot? Miss Frihiliana? Ito ay dalit. Tama. At ngayon, dumako naman tayo sa ating abstraction. May binigay ako sa inyong papel na naglalaman ng isang halimbawa ng tulang liriko na pinamagatang ang tinig ng ligaw na gansa. So, babasahin ko sa inyo ang panuto. Sagutan ang mga katanungan tungkol sa binasang tula. So, naisa ibaba ng tula ang tatlong katanungan na inyong sasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan ito. Maliwanag ba? Itaas lamang ninyong kamay kung mayroon kayong katanungan. Maliwanag? Kung tapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel paharap. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa panghuling aktibidades, ang paglalapat. So, papanggatin ko kayo ng 6 na grupo at bibigyan ko kayo ng iba't ibang uri ng tulang liriko at gagawa kayo ng tula base sa ibinigay kong uri ng tulang liriko. Pipili kayo ng isang representante para ipresenta ang ginawa ninyo sa harap ng klase. At bibigyan ko kayo ng puntos sa pamamagitan ng rubrics na kung kaya't pagprepresenta ay pagpapresenta sa harap ng klase, 50 points, at ang ginawang tula ay ang 50 points. Naunawaan ba ang aking sinabi? Itaas lamang ang inyong kamay kung mayroon kayong katanungan. Kung walang katanungan, maaari na kayong magsimula at bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang tapusin ang gawain ito. Kung tapos na ang bawat grupo sa paggawa ng tula, maaari nang pumunta sa harap ang bawat representante ng grupo at magsisimula tayo sa grupo number 1. At susundan ito ng group number 2, 3, 4, 5, at 6. Magaling mga bata! Maganda ang mga tulang inyong ginawa na umaayon sa mga uri ng tulang liriko na aking iniatas sa inyo. Ang bawat grupo ay nakakuha ng 100 points dahil may original kayo na ginawa at hindi kumopya sa ibang grupo. At yun lamang at maraming salamat.